Magandang araw sa inyong lahat! Bago natin formal na simula ng ating talakayan ngayon, paki-like naman at mag-subscribe sa ating channel para lalo pa kaming ganahan at ma-motivate na mag-upload ng mga ganitong educational videos at presentations para sa inyo. Paki-hit na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ngayong araw, dire-diretso nating tatalakayin ang napakahalagang paksa para sa Araling Panlipunan 10, Week 5, Session 3, tungkol sa top-down at bottom-up approach. Sa araling ito, paghahambingin natin ang dalawang pangunahing paraang ito ng pagtugon sa mga suliraning pangkapaligiran. Layunin nating maipaghambing ng malalim ang dalawang approach, matukoy kung kailan pinakaangkop gamitin ang bawat isa, at mapahalagahan ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan upang makamit ang isang ligtas at maayos na komunidad. Bilang balik-aral, mahalagang maitanong natin sa ating sarili kung ano nga ba ang pangunahing kahulugan ng top-down approach, ang kahulugan ng bottom-up approach, at kung ano ang kanilang pangunahing pagkakaiba sa aspeto ng pagpaplano at pagdedesisyon. Magsimula tayo sa pagtalakay sa top-down approach. Ang sistemang ito ay tumutukoy sa paraan ng pagtugon kung saan ang mga plano, polisiya, at pagpapasya ay nagmumula sa pamahalaan, sa mga matataas na opisyal, o sa malalaking institusyon tulad ng pambansang pamahalaan, DepEd, o pamahalaang barangay, pababa sa mga mamamayan. Sa kabilang banda naman, ang bottom-up approach ay kabaligtaran nito. Dito, ang plano at ideya ng pagkilala at pagtugon sa suliranin ay nagmumula mismo sa mga mamamayan, sa lokal na komunidad, o sa mga samahang nandun sa mismong lugar na nakararanas ng problema, paakyat sa pamahalaan. Kung ating hihimayin ang kanilang pagkakaiba, makikita natin ito sa iba't ibang aspeto. Sa pinagmulan ng plano, ang top-down ay nagmumula sa pamahalaan, habang ang bottom-up ay nagmumula sa mamamayan. Ang namumuno sa top-down ay mga nakatataas na opisyal, samantalang sa bottom-up naman ay ang lokal na komunidad o mga lokal na grupo. Pagdating sa partisipasyon, mas limitado ang papel ng mamamayan sa top-down dahil tagasunod lamang sila ng polisiya kumpara sa bottom-up kung saan napakalawak at napakaaktibo ng partisipasyon ng bawat isa. Suriin naman natin ang kanilang kalakasan at limitasyon. Ang kalakasan ng top-down approach ay ang bilis ng pagpapasya dahil kontrolado ito ng pamahalaan, may sapat na pondo, at may legal na kapangyarihan upang ipatupad ang mga ordinansa. Subalit, ang malaking limitasyon nito ay ang posibilidad na ang mga planong binuo sa itaas ay hindi pala akma o hindi tugma sa totoong pangangailangan ng mga tao sa ibaba. Samantala, ang bottom-up naman ay napakalakas dahil ang solusyon ay direktang nakabatay sa mismong karanasan at totoong suliranin ng mga tao, kaya mataas din ang pakikilahok ng komunidad. Ang limitasyon naman nito ay ang kakulangan sa pondo, kakulangan sa kagamitan, at ang pangangailangan ng matagal na panahon para sa pagkakaisa at suporta. Isang magandang halimbawa ng top-down approach ay ang pagpapatupad ng isang barangay ordinance o batas mula sa munisipyo tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Ito ay ipinag-utos ng pamahalaan at dapat sundin ng lahat. Ang halimbawa naman ng bottom-up approach ay ang kusang loob na community cleanup drive na inorganisa ng mga kabataan o ng mga residente sa isang eskinita upang linisin ang kanilang sariling kanal nang walang direktang utos mula sa itaas. Dito ngayon papasok ang tanong, kailan ba mas angkop gamitin ang bawat paraan? Ang top-down approach ay pinaka-angkop gamitin kapag may matinding emergency o kalamidad tulad ng bagyo, baha o pandemya kung saan kailangan ng mabilis, sentralisado at malawakang aksyon, paglilikas at pamamahagi ng tulong. Ang bottom-up approach naman ay mas angkop gamitin kapag ang layunin ay ang pangmatagalang solusyon na nangangailangan ng mataas na pakikilahok at kooperasyon ng mga mamamayan, tulad ng pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad o pangangalaga sa mga lokal na pananim. Ngunit para sa pinakamabisang paraan, ang pinakamagandang solusyon ay ang tinatawag nating mixed approach. Ito ay ang paggamit ng parehong top-down at bottom-up approaches upang maging mas epektibo ang pagtugon sa anumang suliranin. Sa mixed approach, pinagsasama natin ang suporta, pondo, at legal na kapangyarihan ng pamahalaan, kasabay ng aktibong pakikilahok, kaalaman, at pagkakaisa ng mga mamamayan. Isipin natin ang isang konkretong sitwasyon tulad ng problema sa basura sa isang barangay. Aling approach nga ba ang dapat gamitin? Kung gagamitin natin ang top-down lamang, baka maglagay nga ng mga basurahan ng barangay
Pero hindi naman ito gagamitin ng mga tao dahil hindi sila nakiisa sa pagpaplano. Kung bottom-up lamang, baka gustuhin man ng mga residenteng mag-segregate, wala naman silang pondo para sa mga garbage truck na kukuha nito. Kaya naman, ang mixed approach ang pinaka-angkop na solusyon dito. Ang barangay ang magbibigay ng sistema at pondo, at ang mamamayan naman ang magpapakita ng disiplina sa paghihiwalay ng basura araw-araw. Bilang paggabay sa ating talakayan, kung ating susuriin ang mga suliranin tulad ng matinding polusyon sa ilog, paaralang walang tamang segregation system, pagguho ng lupa sa kabundukan, o ang talamak na plastic sa mga kalsada, makikita natin na ang bawat isa sa mga ito ay nangangailangan ng tamang pagtitimbang kung gagamit ba tayo ng top-down, bottom-up, o mas mabuti ang mixed approach. Para sa ating gagawing pangkatang gawain na comparison matrix, gagamitin natin ang nakahandang template upang mas mapalalim pa ang inyong pag-anawa. Dito ay ihahambing ninyo ang top-down at bottom-up approach batay sa kanilang pagkakatulad, pagkakaiba, kalakasan, limitasyon, at bubuo kayo ng isang makabuluhang konklusyon. Sa inyong paggawa, tandaan na makipag-ugnayan sa inyong mga kagrupo, makinig sa opinyon ng iba, magbahagi ng inyong sariling ideya, magtulungan, at siguraduhing matatapos ang gawain sa tamang oras. Pagkatapos ng inyong talakayan sa bawat pangkat, ating sasagutin ang mga processing questions. Ano ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang approach na inyong nalaman? Bakit nga ba napakahalagang magkaroon ng aktibong partisipasyon ang mga mamamayan sa paglutas ng suliraning pangkapaligiran? At kailan natin masasabing pinakamabisa ang mixed approach? Bilang paglalahat sa ating naging aralin ngayon, tandaan natin na ang pagpapasya ng pamahalaan at ang kooperasyon ng mamamayan ay dapat magtagpo sa iisang layunin. Kapag nagkaroon ng tunay na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan, makakamit natin ang mas malinis, mas ligtas, at mas maayos na pamayanan. Bago tayo tuluyang magtapos, nais kong sagutin ninyo ang inyong exit ticket upang mapatunayan ang inyong natutunan. Puna ng mga sumusunod na pangungusap. Mas angkop gamitin ang top-down kapag, mas angkop gamitin ang bottom-up kapag, at pinakamabisa ang mixed approach dahil, laging tatandaan, tayo ang solusyon! Tayo ang pag-asa ng ating kapaligiran! Maraming salamat sa inyong dire-diretsyong pakikinig at pakikibahagi at magkita-kita muli tayo sa ating susunod na talakayan.